Oriental. Nagtamo ng pinsala ang ilang gusali at establishmento pati mga kalsada dahil sa lindol. Ang mga residente hindi naiwasang magpanik. Panawagan naman ng Malacanang sa mga apektado manatiling mahinahon pero alerto. Nakatutok si Tricia Zafra. Sa mga larawang ito mula sa Facebook page na Hulagway ug Kasikas sa Dumaguete, kitang-kita ang pinsalang iniwan ng lindol. Nagkabitak-bitak ang mga kalsada. Hindi rin nakaligtas ang mga gusali at establishmento. Sa palengking ito sa Tanhay, nasira ang ilang tindahan. Nagkalat ang mga kahon, natumba ang refrigerator, nahati at bahagyang umangat ang sementadong daan. Gaya ng kalsadang ito na nagkaroon ng mga pahalang na pagbuka. Halos bumigay naman ang gusaling ito sa pinsalang tinamo. Nadamay maging ang motorsiklong itong nakapark lang sa daan. Sa lakas ng pagyanig, nagtumbahan ang mga case ng soft drinks na ito at nagkabasag-basag ang mga bote. Ang ilang sasakyan naman, nahulog at halos lumubog sa gilid ng kalsada. Kita naman sa larawang ito na umaakyat sa mas mataas na lugar ang mga taong ito. Damarin ang pagyanig sa Iloilo City. Ang mga mamimili sa isang mall agad pinalabas. Hindi tuloy na iwasan ng ilan na magpanik. Ang daloy ng trapiko nagkabuhol-buhol dahil sa pagbuhos ng tao sa kalsada. Ganito rin halos ang eksena sa Cebu. Kita ang pagtakbuhan ng mga residente na nangamba dahil daw sa banta ng tsunami. May nagpakalat daw kasi ng balitang tumaas na ang tubig dagat doon. Ayon sa PHIVOX, magnitude 6.9 ang yumanig na lindol bago magtanghali kanina. Ang sentro nito naitala ilang kilometro mula sa Tayasan, Negros Oriental. Pero pinakaramdam ang hagupit nito sa lungsod ng Dumaguete. Ang pagyanig naramdaman mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Partikular na sa Albay, Negros Occidental, Capiz, Iloilo, Antique, Aklan, Cebu, Agusan del Norte at Cagayan de Oro. Bilang paghahanda, agad naglabas ng Tsunami Alert Level 2 ang PHIVOX para paalalahanan ng mga taong lumayo sa dalampasigan. Pero dahil wala ng banta ng malalaking alon, binawi ito 2 oras matapos. Ang palasyo, patuloy raw tinututukan ng mga update kaugnay sa lindol. Panawagan ito sa mga apektadong residente, makipag-ugnayan sa kanilang lokal na opisyal, manatiling mahinahon pero alerto. Naka-standby na raw ang DSWD para mabigay ng tulong sa mga biktima ng lindol. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 oras. Patuloy naman ang monitoring ng PHIVOX kasunod ng lindol sa Visayas. Ayon sa PHIVOX, gumalaw ang isang blind fault sa ilalim ng dagat. Ang blind fault po ay isang fault na hindi nakikita sa ibabaw. At mula sa tanggapan ng PHIVOX, Nakatutok live si Jiggy Manikad. Jiggy. Isa nga sa mga problema o pangambang idinulot nitong pagyanig kanina ay ang pagkakaroon ng tsunami, bagamat bandang alas 2:30 ng hapon ay kinansela na ng PHIVOX itong tsunami alert para nga mapawi ang pangamba ng mga taong apektado ng lindol. (11:49) ng umaga nang tumamang 6.9 magnitude na lindol sa Tayasan, Negros Oriental. Ayon sa PHIVOX, may lalim itong 10 kilometro sa dagat. Sa press conference ay pinatawag ng PHIVOX kanina, lumalabas na isang blind fault ang gumalaw at isang bahagi nito ay umangat. This is the first time na nakita namin na may epicenter na ganito kalaki yung lindol. Although for the past monitoring years namin, may napapansin na kami mga maliliit na events occurring dito sa northern side of Negros as well as on the western side. Maraming lugar sa Visayas at Mindanao nakaramdam ng pagyanig. Pinakamalakas sa Dumaguete City na nagrehistro ng intensity 7. Isa sa mga pinangambahan ang pagkakaroon ng tsunami. Kaya agad nagpalabas ang alert level warning number 2 ang PHIVOX para sa mga residenteng naninirahan malapit sa dalampasigan. Sinabi kanina ng PHIVOX sa posibleng tumama ang 1 metrong taas ng tubig sa mga dalampasigan. Pero agad din namang inalis ang tsunami warning. Pero lumalabas na yung solution niya kahit anong network yung gamitin natin ay thrust faulting. Ito na yung klase ng faulting na nagge-generate ng tsunami. So basically, pabuti na lang hindi siya ganun kalaki dahil very near shore siya, no? Sabi nga kanina offshore. Ayon din sa PHIVOX, ang epicenter ng lindol ay isa sa mga lugar na wala pa sa mapping ng PHIVOX. Hindi rin nalagad nakita ang posibilidad ng paggalaw ng lupa sa lugar na ito. Hindi namin in-expect na mangyayari siya doon sa lugar na wala kaming mga fault na map. Inaasahang aabutin pa ng ilang linggo ang aftershocks, pero normal daw ito
at walang dapat ikabahala. Now, of course, we're monitoring kung ano yung trend. And the trend suggests na hindi na siya mag-i-increase pa. No? So, we're looking at structures na mas mahaba pang. Samantala, Igan, sa pagtalangan nitong FIVOX ay inaasahan na aabot pa ng linggo ang mararanasang aftershocks dahil nga sa lindol na itong naramdaman sa Tayasan, Negros Oriental ang epicenter. Sa puntong ito ay turn over ko sa Igan sa Ginoong Ishmael Narag ng FIVOX. Okay, magandang gabi po at pakipaliwanag po yung blind fault. Ibig sabihin, matagal na ho itong hindi na monitor ng FIVOX? Yung blind fault na sinasabi natin, ito ay isang active fault na nasa ilalim. No? So, hindi ito nagmamanifest sa ibabaw ng mga features na nasasuggest na pwede siyang imapa. Hindi agad-agad ito nakikita unless nga magkaroon ng isang malakas na lindol. No? Ganito rin yung naganap noon dati sa New Zealand. Noong New Zealand, meron din isang blind fault or blind thrust fault na kumilos. Unexpected din yung nangyari doon. Magnitude 6.3. Maraming nasira doon sa New Zealand. So first time ito at kaya yung mga aftershocks niya, ganun din kalalakas? Meron na kaming tinitignan na isang historical event, medyo western side ng Negros. No? So alam naman natin na nung pag historical event, kakaunti pa yung mga instrumento na ginagamit pang locate ng lindol. Maaring ito yung isa sa, kumbaga, na unang lindol na kapareho nitong naganap na ito. No? Noong mga isang siglo na ang nakakaraan nung naganap itong lindol na ito. Okay. Sir, si Mel Tiangco po ito. Pakipaliwanag lang po sa ating mga manunood, ano ba yung naging sanhi niyang lindol na yan? Itong earthquake na ito? Okay. Yung lindol natin, matatagpuan yung epicentro between the islands of Negros and Cebu. Tapos, mapapansin po dun sa binabanggit po ni Doc Punong Bayan kanina na isa po itong trust event. Ibig sabihin, may isang active fault na bumabagtas doon na hindi nakikita natin sa ibabaw. Kaya blind fault. Oo, kaya siya blind fault. No? So, yung bumabagtas na active fault na yun po yung kumilos. Ano? So, sadyang kailangan mga 50 to 80 kilometers yung kailangan mag-rupture para ma-produce itong 6.9 na earthquake. No? Pero sir, naglabas ng tsunami alert Pagkatapos, binawi rin. Hindi naman pagkatapos binawi. No? Hinintay pa namin ng mga 2 hours. Mga ganitong klase kasing event, biglaan at mabilis na aabot yung alon. Ano? As a precautionary measure, we have to issue a warning. No? So, based on what we know, current knowledge, alam namin na hindi hihigit sa mga 1 metro yung magaganap na alon kung sakaling maglikha ito ng pag-alon. Ano? So, kaya kami, inabisuhan kaagad yung publiko na iwasan yung dalampasigan. No? So kung tayo po ay mahilig mag-swimming o yung tayo po ay nakatira mismo doon sa may dalampasigan na hindi nire-recognize yung totoong easement, sadya pong inaabisuhan na lumayo muna doon sa dalampasigan. Hindi naman mag-evacuate. Pero sir, marami nagpanik sa ilang bahagi ng Cebu at Negros Oriental dahil yun na nga, nakatanggap sila ng balita na tumataas daw yung tubig dagat doon Medyo mali yung sagap nilang balita, no? Kasi siguro hindi pa masyadong malinaw sa kanila yung alert level 2, no? So, yung antas kasi ng mga alert levels namin nagsisimula sa 0 hanggang 3. Yung alert level 2, sinasabi lang namin na yung taas ng alon ng dagat hindi aabot ng hindi lalagpas ng 1 metro. So, hindi ito damaging. Pero syempre, ang 1 metro, idagdag mo dun sa current high tide or low tide dun sa lugar, lalo na pag high tide, medyo may kataasan din to. No? So, sa ating mga adults, hindi anong kataasan yung 1 meter. Pero doon sa mga bata, medyo mataas na yung 1 meter. Kaya, abiso talaga namin, lumayo sa dalampasigan. Sir, paliwanag nyo nga, ano ba yung aftershock at saka hanggang kailan ba makakaramdam ng mga aftershocks? Yung aftershock, ito po yung mga adjustment na ginagawa ng lugar dahil nga kumilos yung mga bato doon sa ilalim. Ano? Sinasabi nga natin na ang lindol, nililikad to ng bigla ang pagkilos ng mga active faults. No? So bumibitak doon sa lugar na weak, yun yung mga bitak sa lupa, yung active faults. No? So itong tectonic adjustments na nagaganap, dala na po ng may mga lugar na nasisiksik, may mga lugar na lumuluwag. So nag-a-adjust po yan. Para po tayo naglagay ng bagong mueble sa bahay natin, kailangan i-adjust natin yung paligid
paligid hanggang mag-stabilize yung lugar. Opo. Ganun po yung nangyayari dahil kaya nagkakaroon ng mga aftershocks. At umaasa pa po ba kayo na magkakaroon pa ng aftershock? Inaasahan pa namin ito for the next weeks, no? So, oo, kasi malakas to 6.9, no? in the same areas? Kanina nga lang nagkaroon tayo ng isang 6.2 event, no? Kaninang 6.10. Oo. So, itong events na to continuously mangyayari doon sa lugar na yun, no? So, sinasabi po namin sa mga residente, lalo na yung malapit sa epicentro, na makakaranas sila ng mga pagyanig pa sa mga susunod na araw at aabot pa ng lagpas pa ng isang linggo. So, kung yung mga tao, pakiramdam nila or nasipat na nila yung kanilang bahay na hindi maganda pagkakagawa, o yung mga gusali nila, nakita nilang meron ng malaking damages, wag na muna na nilang patuloyin dun sa building until yung civil engineer, municipal or city engineer o yung mga inhinyero ng rehistradong inhinyero magsasabi na safe po yung building nila. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, Ginoong Ismael Narag ng FIVOC.